Una sa lahat, sir, kumusta po ang ginagawa hong operations natin para mas malinis po natin itong mga pinaglubugan at pinagsadsadan na nga po ng mga involved na vessels? Yes, sir. No? Again, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating operasyon. Katulong po natin dito ang probinsya ng Bataan. At lagi pong nandiyan yung ating mga salvor, ang ating pong mga Philippine Coast Guard vessel as well is already been deployed in the area to address these 3 maritime incidents. No? For motor tanker Terra Nova, sir, kahapon nagkandak po tayo ng simulation test, no? Para ma-check po natin yung siphoning procedure na gagawin po ng salvor, which returned naman po or which resulted na positive po ito at nakita natin na dumaloy yung pong langis kapag ito po ay binombahan ng tubig gamit yung pipes installed doon po sa barko. So, at yung pong ating mga containment measures ay tuloy-tuloy pa rin po na nakalatag dito po sa may ground zero. No? Mayroon po tayong 2 to 3 layers ng proposed na oil spill boom kapag po nagkaroon ng oil spill in case po dito. So, ang nakikita na lang po natin ngayon is from the first 2 days na 12 to 14 kilometers, ngayon po ay nasa less than a kilometer na lang po. At ito po ay oil sheen. Ito po yung very thin layer ng langis na pwede pong mag-dissipate through natural weathering effect, which is yung po yung init ng araw, yung po yung tinatawag natin ng mga alon. So, yun po yung nangyayari dito ngayon sa ground zero. For motor tanker Bradley naman po, kausap po natin kahapon yung pong kanyang salvor at tuloy-tuloy po yung kanilang ginagawa na pipe siphoning installation para po dun sa barko. Ang intention po nito ay mapalutang po ito immediately as possible. Probably po ang sabi niya ay next week may ilutang na po ito before po na tanggalin yung pong mga diesel na nasa loob niya. For Mirola naman po, kahapon nakausap na po natin yung pong salvor na magkakandak po ng salvage operation. Kahapon din po, nag-lay na rin po sila ng boom at ang intention po nila is magkandak po ng immediate diving operation para ma-check naman po yung hull, matapalan po kung may mga butas ito at mahilo na po siya agad-agaran. Opo. Sir, linawin natin, sino pong nangunguna dito sa simulation ng prototype tank para po sa Terra Nova? Opo, well, ito po ay pinopose at kinandak ng ating salvor para po scientifically ma-check po natin kung yung po bang viscosity o yung lapot nitong langis sa ilalim ng dagat ay hindi makakaapekto sa siphoning procedure na gagawin. So, nariyan po yung ating, of course, yung ating pong local government unit, andyan po ang province of Bataan, ang iba't iba pong sangay ng gobyerno, ang OCD, andyan din po ang DOST sa atin, DNR at Coast Guard. May mga viewers din po tayo or mga spectators po na taga-US Coast Guard na kasama din po natin. Ayun, I was about to ask, ano po ang pinaka-role ng US Coast Guard at may mga dumating na rin po ba from NOAA? Yes po, tama po kayo dyan. No? So may team po ng US Coast Guard na nandoon kahapon. Ang kanilang pong pinaka-role dito ay mag-provide po sa atin ng assistance through technical advices at yung pong ating mga ginagawa for them to assess and check kung ito po ba ay safe and secure. So, yun pong kanilang mga expertise. Mga technical expertise po dito in managing oil spill ay malaki po may itulong sa atin. Opo. Sir, teka lang, 5:31 na po kasi ng umaga. Okay lang, okay, sige, tuloy natin daw yung ating interview. Sir, yung sa Terra Nova, mag-focus muna ako dito, no? Kumusta lang po yung resealing na ginagawa natin dito? At yung kasi yung ginagawa ngayon, di ba? So, napupuno pa rin po ba yung mga initial na mga pinangtatakip po natin doon sa mga valves? Kumusta lang din po yung metal caps na gagawin? Yes, sir mo, no? Kahapon, may na-report po sa atin na 4 na metal caps na fabricate at kasalukuyan po na ini-install na po sila, ano. Galing, at, bilis. Apo, yes sir. We are on track on this event. Today po we will going to assess naman po at inquire kung how was the installation nitong sinabi po nilang mga metal caps. As to with the high quality canvas naman po na ini-install natin, patuloy pa rin po ito, sir, na ating pinapalitan para po
kapag po napupuno, ito po ay hindi aapaw at ma-contain po natin ng maayos ito pong mga spill na lumalabas. So this is oil sheen lang po na nakikita kapag lumulutang. Then again, all preventive and containment measures are being maximized, sir. Do we have a certain number of, quantity na ng mga nakukuha nyo po mga oil sheen or langis nga po mula dyan sa lumalabas po sa motor tanker Terra Nova? Kasi we are very much concerned on the volume, 1.4 million liters ho yung kasamang lumubog, pero maaaring nabawasan na ho ito dahil sa mga lumalabas nga po, tumatagas na rin mula sa naturang motor tanker, sir. Yes, sir. No? Yes, sir, Mon. Like what I've said, sir, Mon, yung pong mga oil sheen has easily being dissipated by the natural weathering. So, yung pong ating computation is exactly or is estimatedly would be quite unimaginable relative to that aspect. But for now, ang ano po natin, measurement dyan, sir, Mon, is yung pong less than 1 liter per hour na nilalabas po nito, which is yun nga po according sa ating eksperto na ITAF, na nag-a-assess sa buong mundo ng mga oil spill, that this type of spill is technically, kumbaga hindi po makakaapekto sa ating marine environment yung ganung kaliit. And yun naman po yung ating ginagawa, sir mo, patuloy po natin kino-contain pa rin itong mga oil sheen para po hindi na siya umabot sa coastal areas in which kung umabot man po, we've already alerted and informed our local government units regarding dito po sa mga measures na kailangan po natin gawin. Sir, kumusta ang investigation lang ho sa reports na sangkot nga raw sa paihi at smuggling itong 3 barko? Yes, Sir Mon, tama po kayo dyan. Last to Friday, Sir Mon, nagpatawag po ng pagpupulong ang Department of Justice at isa po ito sa Natakel. At nito pong Lunes sa Sir Mon, nagkaroon po tayo ng meeting with the NBI, sir, para po to shed light in this type of report. So, sinimula na po natin ang joint investigation natin. Kasama po sila. Tayo po ay nakipag-ugnayan din sa other departments ng ating gobyerno para po ma-check at ma-assess yung pong kanilang mga datas. Titingnan din po natin yung history ng kanilang mga paglalayag, kung ano po ba, kung ito po ba ay related sa mga ganyang reports na nababalitaan po natin. At we will inform you particularly, magiging transparent po ang investigation team na ito at magpro-provide po tayo ng necessary informations once na matapos na po. Pero sir, initially, sa inyo pong monitoring, yung like for example, itong MV Mirola 1, ito po ba talaga ay maglalayag nung araw na yon nung siya po ay nasadsad? Well, Sir Mon, with regards to that aspect, yung pong ating Coast Guard Station Malina reported na ito nga po ay hindi nagpaalam sa kanila noong July 23. Nakuha po natin yung mga impormasyon na yan. Properly recorded po yan ng ating Coast Guard sa Manila. At in-inform din po tayo. At yun nga po, nung ito po ay naglalayag dito po sa may area ng Bataan, ito po ay hinihila ng isang tugboat, si Motor Tagwar Prince. Nung nag-snap, nung naputol po yung tali, ito po ay na-aground dito po sa may Biyaan Mariveles Bataan. At tama po kayo, ito po ay walang paalam na naglayag at hindi po nag-provide ng necessary details ng kanya pong ng barkong ito. Pero sir, sa monitoring po ba ninyo, ito ho ba ay palagi nang naglalayag o patuloy na bumiyahe-biyahe po itong Mirola 1? Sir, negative po. Ito po ay nasa checklist natin na dapat bantayan sapagkat yun nga po, wala pong mga kaukulang dokumento ito sa nabotas. At kaya nga po nung panahon ng kasagsagan na hindi maganda ang ating karagatan at weather condition, ito po ay tumakas. At ito po ay agarang report po ng ating Coast Guard na dito po sa kanilang illegal na ginawa. So, kumbaga, nakita naman po ng Coast Guard na yun nga, illegally ito po ay bumabiyahe. Yes, sir. Kaya po ito po ay ating pafilan ng necessary case. Dito po sa hindi nila pagpapaalam ng kanilang paglalayag. At iniintay lang po natin, sir, yung pong ating coordination at matapos po yung investigasyon para kumpleto po yung ating gagawing
case build up dito. Sige. Sir, panghuli na lamang, habang tumatagal kasi yung problema sa oil spill at habang nandyan pa rin nga po yung mga barko, no, sa ilalim ng dagat at yung sumadsad nga pong isa, ano lang pong assurance ng Coast Guard sa publiko, no, na ito po'y masosolusyonan naman? Well, thank you very much po for that, Sir Mon. No? Tayo po sa Philippine Coast Guard ay katuwang ang lahat ng ahensya ng gobyerno natin dito. Yan po ang direktiba ng ating presidente na tayo po ay magsama-sama. We work as one, and to be on top of the situation, the government is working together, Sir Mon, para po mag-provide ng assistance dito po sa Ground Zero, containment for the Philippine Coast Guard and the province of Bataan. And doon naman po sa mga naaapektuhan, sama-sama po yung ating iba't ibang sangay ng gobyerno upang po tulungan yung ating mga mamamayan na maapektuhan ito. Opo, so mukhang abutin pa, mga kapatid, no, ng 2 weeks pa, no? Konting tiis pa. Tama, sir? Yes, Sir Mon, no? Tayo naman po ay scientific ang mga ginagawang approaches natin dito para po ma-ensure natin na this is safe yung pong gagawin natin na extraction ng langis. At doon naman po sa iba nating mga maritime incident, no, yung pong sa Bradley at sa Mirola 1, ina-address naman na ito po ng ating Salvor. Less naman po yung threat sa mga dalawang barkong ito sapagkat yung isa po wala naman pong laman na any cargo on board. Yung isa naman po ay nakasadsad po sa gilid ng ating dalampasigan. Ngunit dapat ito po pa rin ay ating agad-agarang alisin. Kaya po ang Philippine Coast Guard ay agresibo dito po sa mga operasyon nila. Okay, sige po. Maraming salamat.